Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 199. Our verse for today, Proverbs chapter 27 verse 17. Ang sabi dito, kung papanong pinapatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Meron tayong sayings that no man is an island. There's always a reason kung bakit kakasama mo or kakilala mo yung mga kasama mo or kakilala mo ngayon. And I do believe na nilalagay ng Panginoon ang mga tao na yan para tulungan tayo or turuan tayo na mag-grow sa buhay na ito. Hindi natin kayang mag-grow mag-isa. Or maybe, mahirap mag-grow mag-isa. And according dito sa verse natin, kung paano raw yung bakal ay tumatalas sa pamamagitan ng kapwa rin niya bakal, same din tayong mga tao na pinapatalas din yung ating karakter, yung ating karunungan, at the same time yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Mas nahasa tayo at mas nag-grow tayo because of relationships and mga kaibigan natin, ng mga nakakasama natin. Gumagamit siya ng kapwa natin tao, and sometimes hindi yun komportable. Yung mga straightforward na mga conversations, mga pagtatama sa ating pag-uugali na may kahalong pagmamahal, or minsan mga accountabilities na nakakasagasa sometimes ng ating pride, egos, or mga bagay na kinakailangang baguhin natin sa ating buhay. Pero kung ang prayer kasi natin is mas maging kagaya tayo ng ating Kapanginoon, kadalasan talaga ginagamit ng Panginoon ang mga tao sa kapaligiran natin or mga nakakasama natin, nakakasalamuhan natin, para unti-unting ma-shape yung karakter natin. Yung dating maiksi ang pasensya natin, unti-unting humahaba dahil sa mga taong ang hirap pakisamahan. Yung dating ang hirap mo magpatawad, di ba? Unti-unti siya nababago. Yung mga dating masyado kang makasarili at walang pakialam sa tao, unti-unti nababago. And yun nga, kadalasan ginagamit ng ating Panginoon yung mga tao na may mabubuti or masasamang ugali para mabago yung karakter natin. And tandaan natin na ang pag-shape sa atin ng Panginoon, pagmumold ng karakter natin, kagaya nga nung verse na binasa natin, iron sharpens another iron, di ba? Ibig sabihin, two-way pala siya, hindi lang one-way lang. Kung hinahasa ka ng kasama mo, hindi mo alam, hinahasa mo rin pala siya. Nangyayari ito sa pamamagitan ng two-way conversations. Hindi lang tayo yung tumatanggap ng corrections and encouragement, kundi dapat nakakapagbigay din tayo. Dapat nakakapagbigay din tayo ito sa iba. Pero syempre dapat meron pa rin pagpapakumbaba, puno ng karunungan, at the same time, compassion and pagmamahal sa ating kapwa. Sabi pa nga, di ba, pag nagsasalita raw tayo, dapat daw seasoned with salt, or dapat merong grace yung pananalita natin. Yung ating way ng pagsasalita or yung mga sinasabi natin at mga ginagawa natin, dapat ay makakapag-encourage sa kanila, at the same time makakapagpalapit pa sa kanila sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, isipin natin kung sino ba yung nagbibigay ng impluwensya sa ating buhay. Ano ba yan? Nakakapagpabuti ba sa'yo yan o mas lalo pang nakakapagpasama? Natuturuan ka ba nila or nakakatulong ba sila para mas maging wise ka and mas maging fruitful sa pamumuhay? And if hindi, kung mas lalo kang napapariwara or mas lalo kang napapasama, maybe it's about time na isipin natin na mamili ng mga sasamahan ng mga tao. Mas matuturuan ka kung paano mas maging mabuting tao at mas mapalapit ka sa ating Panginoon Diyos. At kung yes naman yung sagot mo, maybe it's about time na ikaw naman yung mag-encourage din sa kanila. Kasi iron sharpens another iron. So, alam mo yun, nagpapalakasan, naghahasaan, di ba? Para mas parehas tumalas. Ikaw din ba yung klase ng kaibigan na nag-i-encourage sa kanila para lumakad sa katuwiran at katotohanan, na
Nai-encourage mo rin ba ang iyong kapwa or yung kaibigan mo gaya ng pag-encourage niya sa iyo? Nakakapagpalakasan ba kayo kung saan mak- mas nagiging mabuting tao kayo regardless kung may nakakakita o wala? And syempre, mas nag-go-grow ba yung pag-ibig natin sa ating kapwa at sa ating Panginoon Diyos? Pasalamatan natin yung mga ganong klaseng tao. Pasalamatan natin na merong mga tao na nag-iimpluwensya sa atin, nagko-correct kung kinakailangan at nag-e-encourage sa atin sa tuwing nakagawa tayo ng mga magagandang bagay or meron tayong mga pinagdadaanan. Meron tayong pinagkakatiwalaang tao na napapag-share natin ng mga ups and downs natin. Napaka-importante niyan. At kung meron kang ganitong klaseng mga kaibigan or kasama sa buhay, patuloy kang magkaroon ng humble heart na tumanggap sa mga koreksyon nila para mas lalo pa rin tayong maging marunong sa buhay na ito and patuloy na makapagsalita ng katotohanan ng may kindness at pagmamahal sa kapwa. And the primary goal ng iron sharpens another iron is makapagpalakasan tayo ng ating pananampalataya para mas maging kawangis pa tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So God bless everyone and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.